Hi guys, welcome to my vlog. So ngayon, i-share ko sa inyo ang mga dapat niyong malaman tungkol sa SSS maternity benefits at yung MAT1 at MAT2 process. Pero bago yan guys, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. So ano-ano nga ba ang mga dapat mong malaman sa SSS maternity benefits? At ano ang SSS maternity benefits? Ang maternity benefits guys ay isang daily cash allowance na kung saan ipinagkaloob sa isang babaeng membro na kung saan hindi makapagtrabaho dahil sa panganganak o miscarriage. Ayun. Ito ay hindi nyo babayaran at hindi din ito ibabawas sa contribution ninyo. Ito ay benefits, ito ay bigay lamang ng SSS. So ilang araw ang cover nito? Ang days na babayaran ni SSS sa inyo guys is 105 days. Pero kung kayo ay female worker that qualifies as a solo parent, so may additional kayong 15 days paid leave. Ayan, kung kayo ay may work. Ayun. Then guys, ito yung mga kadalasang mga tanong ng mga mommies. Paano maging eligible sa maternity benefit? So, paano nga ba? Okay? Then, una, kailangan maging member ka ng SSS. So, kung ikaw ay employed status, voluntary member, self-employed, non-working spouse, or OFW, so, qualified kayo for SSS maternity benefits. Ayan. So, kailangan nyo lang ng qualifying months. Basta yung status niyo is nandyan, isa kayo sa pwedeng mag-file. Then, para maging qualify kayo guys, kailangan may hulog kayong 3 monthly contributions within the 12-month period immediately preceding the semester of the childbirth or miscarriage. Ayan. Or emergency termination of pregnancy. Ayan guys, 3 monthly contribution within the month period. So, ibig sabihin, kailangan nakapaghulog ng at least 3 buwang contribution sa loob ng 12 na buwan bago ang semester ng panganak o miscarriage. Kaya, pag nalaman yung buntis kayo, kailangan makapaghulog kayo ng at least 3 buwang bago ang yung semester ng kapanganakan. Then, wala po yan sa dami ng contribution ng pagiging eligible sa programa na to guys. So, kahit 20, 30, 40 buwan na hulog pa yan, kung hindi naman sakto sa buwan ang hulog ninyo, hindi pa din kayo magiging qualified. So, wala yan sa dami ng contribution. Kasi may qualifying months lang naman na kailangan. So, ayan. And then, kahit employed ka man or voluntary member or self-employed, iisa lang ang computation ng maternity benefits natin. So, tayo, yung maternity benefits natin, magkatalo na lang sa qualifying months. So it means guys, ang makukuha nyong amount sa maternity benefit ay depende sa hulog nyo kada buwan.
benefits. Kahit pahulugan mo yung mga susunod na buwan o sunod na buong taon, not eligible ka pa din. And then, magkano naman ang makukuha yung maternity benefits? So, guys, kung gusto nyo malaman yung amount na makukuha ninyo, punta lang kayo sa mismong SSS account ninyo. So, doon yung makikita kung magkano ang amount na makukuha nyong benefits. Then, paano mag-file at ano ang mga kailangan? So, ang mga kailangan lang, guys, for MAT1 or maternity notification. So, ito yung habang buntis kayo. So, sa mga employed, kailangan nyo lang ng SSS maternity notification form or yung tinatawag nilang MAT1. Ayan. So, pwede mo makuha itong form sa SSS mismo or pwede nyo din i-download sa online website ng SSS. And then, notify nyo yung employer na buntis kayo. Then yung employer nyo, guys, hanapan kayo ng ultrasound report ng baby nyo or yung any medical records na magpatunay ng pagbubuntis mo na may nakalagay ng EDD or buwan ng pagkapanganak, expected delivery date. Ayan. Pero guys, depende pa rin sa employer mo kung manghingi pa sila ng additional na requirements. Okay, then for unemployed, self-employed, or voluntary member naman, so kung mag-walk-in kayo or di kayo makapag-access sa SSS online ninyo, kailangan nyo ng maternity notification form or tinatawag nilang MAT1 form. Pwede mo ito makuha sa SSS mismo or sa SSS website, so i-download nyo lang. Then guys, ultrasound report ng baby mo or medical records na magpatunay ng pagbubuntis mo, may nakalagay na EDD or expected date of delivery. Then of course, kailangan nila ng 2 valid IDs, so mga primary ID at saka secondary ID, so dalawa. Then para naman sa mag-file ng maternity notification for online, yung mga nakakapag-access naman ng account nila sa SSS website. So mag-login lang kayo sa SSS website. So doon kayo mag-file ng MAT1 or maternity notification. Okay, then next is MAT2 process and requirements for employed. So kailangan nyo ng MAT1 form. And then, sa employer po ang nagbibigay ng advance maternity benefit sa inyo on behalf of SSS. Magkaiba po ng process bawat company. So, much better kung sila ang tatanungin ninyo. Ayan. Sa mag-file naman ng MAT2 for unemployed, self-employed, or voluntary, then mag-walk-in or drop box kayo. Ayan, ang kailangan ninyo is MAT1 form or MAT1 notification, accomplish MAT2 form, 2 valid IDs, UMID, PhilHealth, driver's license, basta isang primary, isang secondary, and then yung birth certificate ni baby. At sa mga member naman na makapag-access sa SSS website account nila, so pwede kayong mag-file ng SSS maternity benefit application through online. So kailangan nyo lang ng PSA, birth certificate, or NSO. Ayan. Okay, then take note, dahil pandemic, need mo na mag-enroll ng bank account sa disbursement account enrollment module ninyo. So, sa lahat ito ng members, guys, mag-enroll na kayo ng account ninyo sa SSS website, bank account, or e-wallet, or RTC, or CPO. So, pwede kasi naman ito, maternity benefits. Pero kung kayo ay employed, hindi pwede ang e-wallet, RTC, or CPO. So, sa mga voluntary member lang ang pwede ang RTC or CPO or e-wallet. Okay? Take note, pag nalaman yung buntis kayo, asikasuhin nyo na agad ang MAT1 or maternity notification ninyo. Kasi guys, habang buntis kayo, yun lang yung pwede kayong makapag-MAT1. Ang MAT1 ay maternity notification. Nagbibigay ito ng notifikasyon or pinaalam nyo sa SSS na kayo ay buntis at isa ito sa mahalagang requirements pag mag-process kayo ng MAT2. Then, habang kayo ay buntis, pwede kayong mag-file ng MAT1 or maternity notification. Pero kapag kayo nakapanganak na, hindi na kayo pwedeng mag-file ng MAT1 or maternity notification kasi nga nakapanganak na kayo. Ayan.
Then guys, ang MAT2 or maternity benefits application naman ay pwede nyo lang itong ma-process pag kayo'y nanganak na. Pero kapag hindi pa kayo nakapanganak, hindi pa kayo makapag-file ng MAT2 or maternity benefits, gawa ng kailangan ng birth certificate ni baby. So, ayun lang guys. Then kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching! So